Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Nakita mo ba ang mga headline na gumulantang sa buong mundo kaninang umaga? Habang humihigop ako ng kape dito sa isang mataong cafe sa Makati, ramdam ko ang bigat ng bawat salita sa balita. Sa gitna ng ingay ng mga jeepney at busina sa EDSA, tila tumigil ang ikot ng mundo nang marinig ko ang ulat, ang mga Russian fighter jet ay tuluyan ng pumasok sa himpapawid ng Poland. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kilabot na pamilyar sa ating mga Pilipino, ang takot na ang seguridad na akala natin ay matibay ay isa lamang palang ilusyon. Ang matagal nang ipinagmamalaking seguridad ng Europa ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang sistema ng collective defense ng NATO, na ilang dekada nang pinaniniwala ang hindi matitinag, ay yumayanig na. Wala nang makakatanggi sa katotohanan ito. Tama ang iyong iniisip. Ang Poland ay hindi lamang basta isang kasaping bansa, ito ang huling kuta. Ito ang pader na pumipigil sa estratehiya ng Russia na sakupin ang kaisipan ng kanluran. Ang Poland ay ang breakwater laban sa hampas ng alon. Ngunit ang nakakapanghilakbot sa mga sumunod na oras ay ang katahimikan. Sa oras ng kagipitan, ang Alemanya, Germany, at Pransya, France, ang mga higanting inaasahan ng lahat, ay hindi gumalaw. Walang tangke mula sa Berlin, walang eroplano mula sa Paris. Ang nakabibinging katahimikan ng mga alyadong bansa ay mas masakit pa sa tunog ng sirena. Sa halip, ang unang tumugon, ang unang kumilos para ipagtanggol ang Poland, ay isang bansang libu-libong kilometro ang layo. Ang bansang tumugon ay ang Japan. Isipin mo ito, ang Poland Air Force, gamit ang mga negatibo-2 fighter jets na gawang Hapon, ang siyang humarap sa panganib. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin at sa buong mundo? Ibig sabihin nito, ang puso ng NATO ay wala na sa Brussels o Washington. Ang nagpupuno sa puwang na iniwan ng kanluran ay walang iba kundi ang Japan. Kabanata 2, ang 37 segundo ng pagbabago. May isang eksena na tumatak sa aking isipan, na paulit-ulit kong inireply sa isip ko habang nakatingin sa skyline ng Maynila. Ito ay nangyari sa madaling araw, sa oras na ang hamog ay makapalpa sa himpapawid ng Poland. Alas 3:14 ng madaling araw, 3:14 na minuto yan. Habang tulog ang karamihan sa Europa, ang E-2 squadron ay lumipad mula sa isang base sa Hilagang Poland. Ang kanilang target, ang Su-35 Flanker E formation ng Russia na mayabang na tumawid sa hangganan. Ito ay hindi simpleng dogfight. Ito ay isang politikal na deklarasyon. Ayon sa mga ulat, ang Su-35 ng Russia ay nagtangkang manakot. Ang mga higanting bakal na ito ay kilala sa kanilang maneuverability. Ngunit hindi nila inasahan ang teknolohiyang dala ng mga Hapon. Ang E-2 na dating minamaliit bilang isang training aircraft lamang, ay nagpakawala ng Le-5Y air-to-air missiles. Ang resulta, ang makapangyarihang Su-35 squadron ng Russia ay nataranta. Sila ay umatras ng walang laban. Isipin mo ang kahihiyan ni Putin. Ang langit ng Europa, na akala niya ay madaling pasukin dahil sa kahinaan ng Amerika at Europa, ay binabantayan pala ng teknolohiyang Asyano. Ito ay isang sampal sa mukha ng lumang kaayusan. Ito ay senyales na mula ngayon, ang teknolohiya ng Japan ang magiging tagabantay ng kalangitan ng Europa. Maaaring parang exaggeration ito sa pandinig ng iba, pero tingnan natin ang realidad. Ang Amerika, sa kabila ng kanilang lakas, ay abala pa rin sa pakikipagtalo sa Kongreso tungkol sa budget para sa Ukraine. Ang Alemanya naman ay hirap na hirap magpadala kahit ng mga Leopard tanks. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tanging bansa na may political will at kakayahang magpadala ng E-2 at Type 99 self-propelled howitzers ay ang Japan. Maging si Pangulong Trump ay hindi maitago ang kanyang gulat. Ang kanyang mga nakaraang pahayag na minamaliit ang Japan at pinipilit itong magbayad ng mas malaki para sa depensa ay nagmukhang lipas na sa panahon. Bakit? Dahil ngayon, ang NATO na mismo ang nakadepende sa Japan para mabuhay. Kabanata 3, ang tunay na target ni Putin. Dito natin kailangang maging mapanuri, gaya ng mga matatanda nating nagkukwentuhan sa kanto na alam ang tunay na takbo ng politika. Bakit nga ba Poland ang pinili ni Putin na targetin? Hindi lang dahil magkatabi sila ng hangganan. Pinili niya ang Poland dahil ito ang bansang aktibong nag-a-adapt ng tinatawag na JDefense, Japanese Defense Strategy. Ang Russia ay hindi takot sa mga lumang tangke ng Germany o France.
Alam nila ang kahinaan ng mga yon. Ang kinatatakutan ng Russia ay ang bagong teknolohiya, ang Type 99, ang E-2 at ang Type 12 surface-to-ship missile, Chunamkai. Ito ang mga sandatang battle-proven o napatunayan na sa gulo, hindi lang sa papel. Habang ang China, at South Korea ay nananatiling tahimik, si Xi Jinping ay nakatutok sa pagsuporta kay Putin at ang South Korea ay nag-aalangan, ang Japan ay nagsasalita hindi sa pamamagitan ng press release, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Ito ang simula ng pagbabago ng world order. Ang NATO ay nasa bingit ng pagkawasak, at ang isuperhero na sumalo dito ay hindi si Uncle Sam, kundi ang samurai. Kabanata 4, ang tawag kay Prime Minister Ishibashi. May isang detalyeng lumabas na talagang nagpapatunay ng lalim ng pagbabagong ito. Nang sumiklab ang krisis, sino ang unang tinawagan ng gobyerno ng Poland? Hindi ang White House. Hindi ang 10 Downing Street sa London. Ang direktang linya ay tumunog sa opisina ni Prime Minister Ishibashi ng Japan. Ito ay isang sampal sa mukha ng mga tradisyonal na kapangyarihan. Ito ay patunay ng tiwala na higit pa sa diplomasya. At si Ishibashi, mabilis pa sa 4:00 ang kanyang naging tugon. Agad niyang inaprubahan ang pagpapadala ng karagdagang E-2 kay. Nagpadala siya ng mas maraming Type 99 howitzers. At higit sa lahat, binuksan niya ang satellite communication network ng Japan para bigyan ng real-time intelligence ang Poland. Ito ay hindi galaw ng isang benta-benta lang na bansa. Ito ay galaw ng isang tunay na strategic partner. Pagkatapos maitaboy ang mga Russian jets, nagpatawag ng emergency meeting sa Brussels at Washington. At dito na ibunyag ang nakakagulat na katotohanan na parang bombang sumabog sa harap ng mga opisyal, ang mga pangunahing bansa sa Europa ay wala ng bala. Tama ang nabasa mo. Ang Alemanya, sa isang sikretong ulat, ay umamin na ang kanilang imbak na bala ay tatagal lamang ng 5 araw. 5 araw. Para silang sari-sari store na naubusan ng paninda sa unang araw ng bagyo. Ang France at Italy ay nasa 15% na lang ng kanilang kapasidad kumpara noong Cold War. Kung tumuloy ang Russia, wala silang ipapanglaban. Ang tanging bansa na nakakita sa krisis na ito ay ang Japan Defense Research Institute, na 6 na buwan pa lang bago ang insidente ay nagbabala na. At ang tanging nakinig? Ang Poland. Kaya't ang desisyon ng Poland na bumili ng mga armas ng Hapon ang nagsalba sa buong kontinente. Kabanata 5, ang pagbagsak ng mito ng kanluran. Sa madaling salita, ang NATO ngayon ay isa na lamang brand name. Ang laman loob nito, ang tunay na lakas nito, ay gawang Hapon, made in Japan. Kung aalisin mo ang kagamitang Hapon, para kang nagtanggal ng makina sa isang mamahaling kotse, hindi ito aandar. Tingnan natin ang kanilang Air Force. Ang Rafale ng France. Delayed ang production. Ang Eurofighter ng Germany. Kulang sa piyesa. Ang E-35 ng Ingwe. Hindi ma-maintain ng maayos. Ang Japan? Ang kanilang E-2 kay ay may 300 unit na agad na magagamit, at kaya nilang mag-produce ng 16 na bagong unit sa loob lamang ng 30 araw. Higit pa rito, 70% ng piyesa ay gawang lokal sa Japan, kaya hindi sila apektado kung magkaproblema sa supply chain sa ibang bansa. Ibang klase ang industriya nila, parang yung sipag atin, pero sinalpakan ng high-tech na sistema. Nang muling magsalita si Trump na babawasan ang pondo sa NATO dahil hindi naman gumagastos ang Europa, sakto namang lumitaw ang mga Russian fighter jets. Para sa Europa, ito ay bangungot. Pero para sa Japan, ito ay oportunidad. Dahil ang Amerika ay puro salita pero walang konkretong solusyon, naging bukas ang pinto para sa Japan na maging bagong arsenal of democracy. Sa loob mismo ng NATO pinag-uusapan na ang EJ Defense Fast Track, isang sistema para mapabilis ang pagbili ng gamit mula sa Tokyo, na dati ay bawal dahil puro Lia at German products lang ang pwede. Bakit nagbago? Simple lang, Japan lang ang may on-hand na stock. Japan lang ang may padala agad na serbisyo. Kabanata 6, ang teknolohiya ng tagumpay. Huwag nating tingnan ito bilang simpleng bentahan ng armas. Ito ay tagumpay ng teknolohiya at sistema. Sa loob ng 20 taon, tahimik na nag-ipon ang Japan ng galing. Ang kombinasyon ng E-2 kay, Type 99, Type 12 radar, at automated ammunition systems ay isang kumpletong package.
Ito ay hindi na option para sa Poland, ito ay survival. Isipin mo ang senaryong ito, ang Poland, na dating umaasa sa Amerika, Germany, at Liwe, ay biglang tumawag sa Tokyo noong nagkagipitan. Para itong pag-amin sa buong mundo na, hindi na kaya ng MiG-29 ang Russia. Suko na ang Leopard tanks. Kailangan namin ang Hapon. May isang dokumento na ipinadala ang Poland kay Ia Ishibashi. Hindi lang ito order form, kasama dito ang plano para sa joint operations, repair hubs, at joint production. Ito ay kasal, hindi lang date. Ang MiG-29 ng Poland. Itatapon na. Papalitan na ng E-2 kay. Bakit? Kasi sa actual combat, nakita nila na ang MiG-29 ay parang laruan lang sa harap ng Russia, samantalang ang E-2 kay ay dominado ang kalangitan. At heto pa ang praktikal na dahilan, ang presyo. Ang maintenance ng isang lumang MiG ay kayang tustusan ang dalawang E-2 kay. At ang serbisyo ng Japan? Walang kaparis. Kung masira ang tangke ng Germany, abutin ng 4 na buwan ang serbisyo. Sa Japan? 4 na oras lang, may sagot na at may padala ng piyesa. Yan ang Japan Standard. Kabanata 7, ang labanan sa himpapawid at lupa. Balikan natin ang aksyon. Ang tagumpay ng E-2 kay ay hindi tsamba. Noong lumipad ang E-2 kay squadron, dala nila ang Le-5 missiles. Salamat sa bagong data link system, hindi na nila kailangan maghintay ng utos mula sa via command. Sa loob ng 37 seconds, nakapagdesisyon na sila at umatake. Dati, kailangan pa ng tawag sa Washington. Ngayon, real-time na. Ang E-2 kay, tumatakbo ng 1,800 kilometro ay nagpakawala ng missile mula sa layong 24 kilometro. Bullseye. Sa pool ang kalaban. Simula noon, ni isang Russian jet ay hindi na lumapit sa loob ng 1 linggo. At sa lupa. Ang Type 79 self-propelled howitzer ang bida. Alas -6:12 ng umaga. Ang mga tangke ng Russia ay tumatawid sa border. Akala nila mananalo na sila. Pero biglang umulan ng apoy. Ang Type 79 ng Japan, na hawak ng mga Polish troops, ay nagpaputok. Ang sikreto. Ang Type 79 ay kayang magpaputok ng 3 bala na sabay-sabay tatama sa isang target, time on target. Sa loob ng 15 segundo, nawasak ang 4 na Le-79 tanks, 7 Gilea, at 11 transport trucks ng Russia. Putol ang supply line. Ang mga German artillery. Mano-mano pa ang pagkarga. Ang Type 79. Automated. May laypa na nag-a-adjust ng target. Pagkaputok, aalis agad ang Type 79, shoot and scoot, kaya hindi sila matamaan ng ganti ng Russia. Ang bilis nila ay hindi mapantayan ng E-100 at siyam ng Amerika. Kabanata 8, ang bagong realidad. 2 oras matapos ang labanan, lumabas ang report ng NATO, kung wala ang mga armas ng Japan, ang Poland ay nasakop na sana sa loob ng 48 oras. Napakabigat na pahayag. Ito ay pag-amin na ang Japan na ang haligi ng Europa. Ang Germany. Ang kanilang mga tangke ay 36% lang ang gumagana. Ang France? 60% lang ang accuracy ng kanyon. Ang Japan? 75% accuracy. Kaya naman, sa mga saradong pinto sa Brussels, sinabi ng German Chief of Staff, hindi na kami naniniwala sa sarili naming kakayahan. Japan na lang ang gumagalaw. Ngayon, tinatawag na ito ng media na Japan-Poland Alliance o J-Defense Bloc. Ang Romania, Estonia, Finland, at iba pang bansa sa Eastern Europe ay pumipila na para bumili ng armas sa Japan. Kahit ang Amerika ay aminado, sa loob ng National Security Council, NSA, na hindi na nila kayang punan ang pangangailangan. Ang E-35, aabutin ng 9 na buwan bago ma-deploy. Ang E-2 kay ng Japan. 30 days, delivered na. Ito ang dahilan kung bakit ang Russia ay galit na galit. Dati, tingin nila sa Japan ay sunod-sunuran lang sa via. Ngayon, sa mata ni Putin, ang Japan ay isa ng existential threat. Ang Japan na ang strategic architect ng digmaan. Kabanata 9, ang kinabukasan ng digmaan. Hindi na ito mapipigilan.
Ang impluwensya ng Japan ay kumakalat na parang apoy mula Europe hanggang Middle East, Libya, Saudi Arabia, at Southeast Asia, Pilipinas, Indonesia, Vietnam. Ang Pilipinas mismo ay bumibili na ng N-2 Kay, 18 units, at interesado sa mga radar ng Japan. Bakit? Dahil nakita natin ang nangyari sa Poland. Nakita natin na ang Japan ay hindi nang iwan. Hindi tulad ng ibang bansa na maraming kondisyon, ang Japan ay nagbibigay ng full package, training, maintenance, at respeto. Tinatawag na ito ng mga eksperto na Japan-centric defense order. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa giyera. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Nang iwanan ng mga lumang kaibigan ang Poland, ang Japan ang sumalo. At sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang bansang mabilis, tapat, at may kakayahan ang siyang magiging leader. Ang NATO ay buhay pa, pero ang puso nito ay tumitibok na sa ritmong Hapon. Ang lumang agila ng Amerika ay pagod na, ang agila ng Hapon ay kakalipad pa lamang, at ang anino nito ay sumasakop na sa buong mundo.